Okay. Okay, so magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, mga tagapanood sa ating programang History and Prophecy Ministry. No, kasama na naman natin ngayon si Elder Erwin Shelba, no, sa pagtalakay ng ating programa. So ito po ang ating title ng ating programa sa gabi ito. United States of America in Prophecy. So sana po i-share po natin ito kasi napakaganda po ng topiko na ipresenta sa ating gabing ito. So pagdalangin niyo din po kami na sana mabigyan din kami ng kaisipan sa banal na Espiritu. So sana po unawain natin ang mga salita. Hindi po ito sa aming sarili o hindi po ito plano namin na saktan ang mga puso natin. At hindi po ito paninira, kundi ito po kung ano ang nasusulat sa Biblia at ang mga nangyayari ngayon at ang mga pinaplano nila at sa mga hinaharap pa kung ano ang kanilang gagawin para po tayo ay madaya. So sana po sa gabing ito, idalangin po natin ang programang ito at i-share po. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Kasi may time pa naman tayo na makapag-share ng mga programa tungkol sa propesya. So bago tayo magsimula, bago natin ibigay sa ating kapatid, Elder Erwin, so manalangin po muna tayo. Ama namin na sa mga langit, kami po ay napapasalamat sa gabing ito na kami naman ay binigyan mo ng pagkakataon na kami ay iyong gagamitin para sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sana po sa gabing ito, pakinggan mo ang mga dalangin namin at patawarin mo po mga kasalanan namin kung saan man kami nagkasala sa gawa, sa isip. Sana po hugasan mo kami sa dugo ng aming Panginoong Jesus. At sana ang banal na Espiritu ay iyong ipadala sa gabing ito na siya magtuturo sa amin kung ano ang sasalita namin at ang sasabihin para po hindi po kami makagawa ng kasalanan sa inyo. Sa gabing ito, nagpapasalamat kami na sana yung mga kapatid namin, mga kaibigan, mga tagapanood sa gabing ito, sila po ay makinig at sana manalangin din at sana po i-share po nila ito. Kailangan malalaman ng mga mahal namin sa buhay kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap pa. At kami nagpapasalamat ibinibigay namin ito sa aming tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so sa muli, no, sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanood, huwag po kayong magalit sa amin kung ano po ang mga mababasa natin at mga sinasabi dito. Ito po ay katotohanan lamang na kailangan malaman natin. So, ibigay na po natin ang mikropono sa ating kapatid, kay Brother Erwin Silva. Brother Erwin? So, magandang gabi ulit, no, mga kaibigan. At yung mga nagsubaybay ng History and Prophecy Ministry. At tayo po naman, Elder Romel, ay kung atin pong titignan, no, bakit natin tinakol ulit, no, o itong United States of America. Kasi po, noong Sabado, nakaraang Sabado, no, at sila po kasi ang una-unang nagpasabog ng isang malaking kaguluhan, no, na balita doon sa Venezuela. So, alam naman po natin mga kaibigan na ito pong Amerika sa totoo lang, hahawak po kasi ito ng isang malaking sindikato na secret society na kahit sino ay walang makakapuksa sa kanila, no? So, meron kasing mga kaibigan doon sa Venezuela na source. At saka, I think, no, sasabi na rin si Donald Trump na meron pa silang ulit na nation na
kukunin bago daw kunin ng China at Amerika at ng Russia. So uunahan na nila, no? Nako talaga. So doon mo makita mga kaibigan na itong United States of America ay nandito talaga sa prophecy na nakasulat sa Biblia, no? At ito po ating babasahin diyan sa Revelation 13 verse 11. Okay, babasahin po natin ito sa Tagalog na wika. At nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa at ito ay may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya ay nagsasalita ng parang dragon. So kung nakita niyo mga kaibigan sa news, no? Yung sinasabi daw ni Donald Trump drug lord kasi doon sino ba yun? Si Presidente na ano? ng Venezuela, no? Si Maduro. Maduro ba siguro 'yon, no? So drug lord daw siya, no? Pero ang katotohanan mga kaibigan, Amerika po talaga yung pinakagrabing drug lord sa buong bansa, no? Sila ang number one. So diyan mo makita mga kaibigan na naghi-speak siya, parang love siya, no? Kasi daw hindi daw pwede yung ginagawa ng presidente na yon. So kanilang sinalakay, no? Kasi masyadong corrupt daw yung kanyang government. Uy! At siya daw po ay isang sindikato ng droga, no? So, yun po ang pinapakita sa news, no? But in behind po dyan, mga kaibigan, dragon po siya. Bakit? Kasi po marami po dong yung Venezuela pala ay isang malaking production ng langis. So, yung Parang nangunguna yata sila sa langis. sila yung sila yung talagang top 1 talaga, no? So, yung kasi nung Venezuela China kasi yung kanyang sinusuplayan, no? Karasya. So, hindi niya binibigyan ng yung US. Yun pala. Yun yung nagalit yung US doon, no? Yun pala. So, sabi na ni Donald Trump, sila na lang daw po ang mamamahala, no, ng Venezuela. Tingnan niyo mga kaibigan, hindi niyo pa ba yan nahalata? Gigirahin nila tapos sabihin nila sila ang mamahala. Bakit in their will na isang bansa, bakit pakikialaman mo? Oo nga. So, sabi nga daw ng iba na mga vlogger, labag daw sa batas ng UN yun. Yung ginagawa ng USA. Paano sa kanila naman yung UN? Kasi po, sabi daw nila na hindi daw po legit si Marudo na iwan ko sa kanila mga istorya yung pinagsasabi nila, no? Dragon talaga kasi ang ibig sabihin ng dragon at compost kasi dalawa compost cordero at saka dragon. So ibig sabihin mabait siya magsalita or either mabait siya maggawa siya ng mga mababait pero ang ginagawa niya pag magsalita siya parang dragon. So ibig sabihin dalawa yung ginagamit yung karakter. So pinapakita doon na sa mata ng mga tao lamb siya. Parang mapait na. Kasi daw siya humupuksa ng mga korupsyon. Oh, grabe yun, no? Bait yun, no? At saka siya daw yung humupuksa ng mga drugs syndicate. No? Baka mamaya ang Pilipinas, ganun din ang mangyayari. Ganun yun din ang mga kahaka, no? Yung mga sinasabi nila. Ganun din ang mangyayari. No? So, atin po tingnan mga kaibigan yung background ng USA, no? Kung paano ba ito nagsimula at kung sino ba ang nagkontrol nito, no? Sinong sa likod ba nito? Sinong sa likod nito at paano nakakontrol nito, no? Para hindi naman kayo ma-deceive nitong nation na ito, no? Kasi maraming nagsasabi na magaling ang Amerika, mabait. Tapos pag na-involve siya sa gira, sabihin nila, yan Amerika, yan ang gagawin nyo. Kasi no? Sinusuportahan talaga ng mga tao, no? Kasi lam siya Lam ang pinapakita niya, pero behind sa mga ginagawa niya ay dragon talaga. Hindi nila alam na ito palang US ay yung pinakamalaking terorista sa buong mundo. No? Totoo yan, siya ang pinaka number 1 kung sa mga top 1. Wala. Yun nga. Bakit yung syndicate? Yung bakit nga walang makakatalo sa kanya kasi napropesa siya sa Biblia na ganito Ganito siya, no? Kahit na nga ang Russia. Kasi meron silang weapon na wala sa iba. Yun pala.
Tsaka yung weapon na yun, eh hindi po yun tinatawag na parang bomba, yung mga missile, yung mga ano, no, ibang weapon yun, no, yung ginagawa nila, no, na hindi sila mahalata na sila yung gumagawa, no? Ang talino talaga nila, no? Ganyan kasi sa tanas, si talino eh. Ang talino talaga gumawa ng kasamaan. Mm. Hindi mahalata na siyang gumagawa. Tapos yung mga napeperwisyo ng kanilang ginagawa, tinutulungan nila. O yan, napakabait ano. Love talaga siya, So no? kaya yung mga hindi nakaalam ng salita ng Panginoon, kaya sabihin nila, mabait talaga ang Mabait Amerika. yung mga Amerika. Tatanin. Kasi ang description kasi ng Biblia ay talagang may pagka ano daw siya eh, may pagka hayop na ano, na lamb or kordero. So mabait talaga ang kordero. So, ito po, atin pong tignan mga kaibigan, no, sa history, no? Iba kasi yung history na itinuturo sa ating paaralan. So, iba rin pala yung nasa behind ng history na yon. Yung nangyayari. Yung nangyayari. Kahit nga po yung books na halos binabasa ng mga historian sa Romel, no? Lalong-lalo na yung mga Roman Catholic Church, mga Seventh-day Adventist, pag nagdidebate, ginagamit po nila itong librong to, no? At itong librong to, din po ay Holy Sorin, Sunya FSID, no? Yun, dyan po, nakasulat dyan, yung behind, may behind din dyan, no? Before na-discover ni Columbus na-discover daw ni Columbus yung Amerika, sabi na discover, no? Before yun na nangyari, mayroon pa pong nangyari sa Amerika, at yun po ay nakasulat din po sa libro ni Saidi, no? At sa libro pong itong atin namang gagawing source, nakasulat din naman doon sa kanyang libro. So, ibig sabihin, dalawang libro nagpapatunay na yun talaga ang nangyari before Columbus na nandun sa Amerika. So, ibig sabihin, matibay na yan kasi pag dalawa, sabi ng Panginoon, dalawa at tatlo, yan ang ano na, nagpapatunay. So, tuloy yung author nito, ng isa, at saka si Sonia Saide, si Gregorio Saide, hindi naman magkilala. No? Bakit nasulat nila? Bakit yung sulat nila nagkatugma? No? Hindi naman sila makakilala. Hindi naman sila magkilala kasi before nung mabas yung librong to, si Gregorio Saide patay na, matagal lang patay. No? So, dito natin makakita na hindi ito conspiracy. No? Kasi sabi ng iba, conspiracy kasi tayo dito eh. No? Kung may mga libros ang binabasihan, bakit tayo sasabihin na conspiracy sa libro na naman natin kinukuha? Kasi po baka sabihin nila yung libro kinukuha natin conspiracy. Ay, tingnan nila muna. I-search nila kung conspiracy talaga yung libro. Yun nga, no? Yung kasi yung mga nagsabi ng mga conspiracy, wala namang basihan. Kaya salita lang ng salita. Salita ng conspiracy, wala namang basihan. Ito po yung nangyari dyan sa itong The Biggest Secret. Ito kasi yung The Biggest Secret, napakagaling kasi ng libro tong eh. Kasi sinasalaysay niya, no? From the beginning to the end of this book, kung ano talaga yung mga plano ng United States of America, no? At saka kung ano yung plano ng mga nasa likod ng United States of America, no? So ito po, no, ang pagkasabi nito, no, the official story that Christopher Columbus discovered the America is ludicrous, no? Ibig sabihin nakakatawa daw. So, nakakatawa daw yung nakasulat sa libro natin sa ating schools, no, na-discover daw ni Christopher Columbus yung United States of America. No? Bakit yung sinabing nakakatawa itong story nila ng Dromel, no? Christopher Columbus did not discover, no? Hindi niya talaga na-discover yung Amerika, no? The continent until 1492. How could this be? There is, in fact, no mystery, no? So, paano nangyari yun? So, ang katotohanan daw, wala daw misteryoso, no? So, wala, kumbaga, Dromel, hindi po nangyari yun by accident na nakita na yung tinatawag ng New World na Amerika. Ibig sabihin, hindi lang na lumabas lang basta. Kundi talaga may mga basihan kung paano lumabas itong Amerika. Kung paano nakapunta doon si Columbus, no? Ito, Christopher Columbus was not even nearly the first white person landed in Americas, no? So, hindi siya yung unang-unang Amerika, yung puti, nung puting tao na nakapunta o kung na-discover yung Amerika. So, hindi po siya. Nililinan lang tayo ng ating mga schools na run. Kasi yung ating mga schools was also run din na by this secret society na sa likod ng USA. Ay, sabihin nila, brother, mas magaling ba kayo sa school natin? Parang mas magaling pa yata ka mo,
Kayo, No, yun nga, no, Elder Romel. ito Kasi po, talaga ang iniisip ng mga mm, tao pag maano. kasi po, ganyan kasi yung kaisipan ng mga tao na hindi talaga nagdi-dig deeper about history no, ng ating mundo. No? Kaya tama yung sinabi mo, hawak talaga nila pati school. Mm. Wala tayong ligtas dito. Siguro sino ba nakahawak ng school ni Rockefeller siguro o ano? One of the member of the biggest name in the Illuminati, Mm. no? Pati nga yung ating mga food pyramid. Grabe, no? So, pinalabas sila sa school na ganyan yung food pyramid. Eh, hindi pala natin alam nila laso na pala tayo nila, no? Grabe talaga. Sige, ito, continue natin, Elder Mel, no? So, kung kayo po ay naka Facebook Live, no? Makikita nyo po yan mga source na binibigay namin dyan Ayan. sa screen, no? So, hindi na po namin yan sasabihin kung ano po yan kasi na nakikita nyo naman, no? Ito, the Phoenicians, Norse, Irish, Wales, Breton, Basques, no? And Portuguese. So, marami na palang mga tao na, marami na palang nation doon. Yung una-unang, in fact, itong libro nagsabi na yung unang mga tao nakapunta doon is Phoenician. Christian. Kasi po, yung US po kasi yung mga Mayans, Aztec, Toltec, Olmec, no, yung yan po yung mga Indians na nandyan before Columbus, no? Yung kanila po kasing god is Quetzalcoatl. Si Quetzalcoatl po, yan po is equivalent na winged serpent, no? At yung winged serpent na yan, siya po ay god ng Phoenicians, which is the god Phoenix, no? Well, kung alam nyo yung Phoenix, kasi nandun yan sa X-Men eh. Si Phoenix, si Jean Grey, na apoy na ibon na lumilipad, no? Yun yung kanilang gods. So, nung pumunta doon before Columbus, no? Kung nakita nyo yung pelikulang Apocalypto, nakita nyo po dyan yung mga human sacrifices na kinukuha yung heart at saka inaalay nila sa godson nila na si Quetzalcoatl. No, yun po ang nangyayari doon sa United States of America before Columbus, no? At makita nyo po dyan sa pelikula ni Mel Gibson na habang pong nililitis nila yung bida doon, no? Pumunta, hanggang nakaabot sila sa tabing dagat, doon na nila nakita yung malaking barko. And that is Columbus na po yan, no? Is either Columbus or si Herman Cortez po yan, no? So, nandito rin po, kahit na po sa world history ni sino ba yan? Sabi ko kanina, Gregory Saide, no? Ganon din yung sinasabi, no? Si Hernando Cortez nakaabot din doon sa New World before pa si Columbus, no? Kaya po masaklap ang yung nangyari nung dumaong doon si Cortez. Nakala nila siya po yung white god nila na si Quetzalcoatl na sinelubong naman ng mga Mayans, ng mga Aztec, pero hindi nila alam, patay sila, no? Pinatay silang lahat ng Romel, no? Minasakir talaga nila yung mga tao doon, yung mga tinatawag nilang mga Indians, no? Yung tawag ni Columbus sa kanila, no? All sailed to America before him, and so did Prince Henry Sinclair of Roslin, as documented in a rare book by Frederick I, no? So meron siyang book ng mga binabas niya din ng Romel bago niya inisynulat ito. So ibig sabihin, hindi po ito kanya-kanya o kung gawa-gawa lang niyang mga story, no, dito sa kanyang libro to ni David Icke na ito, no? At ngayon po, Elder Romel, no, atin pong continue. The Brotherhood had known about Americas for thousands of years, and Columbus was used to make the official discovery so that the occupation of the Americas could begin. Yung mga Brotherhood ng pala Elder Romel, no, yung nasa likod nitong United States of America, na-discover na po yung Amerika before si Columbus. Thousands of years pa. Tagal na pala. Tagal na. Bago si Columbus. No, bago si Columbus dumating. No? So, ibig sabihin, Elder Romel, kung 1,000 years pa, ibig sabihin, no, during sa story pa ni Jesus Christ, na-discover na ito. Nakita na nila yung United States of America. Ang tanong, brother, bakit si Columbus na palabas sa school? No, yun nga, no? Yun nga. Kaya po nila pinapunta doon si Columbus para po, meron po silang official story na gagawin, no? Na para ipakita na na-discover talaga nila yung United States of America, no? So bakit yun yung tanong mo? Bakit po
bakit po si Columbus, Doon no? sa Columbus. Doon sa United States of America. Kasi ito Elder Emilio, they didn't want the people to know the truth that it was all a scam. Bakit? And part of the long-term brotherhood agenda. Kasi po, pag nalaman po nila na yung brotherhood na ito, yung nakadiscover doon, malalaman na Elder Romel na sila pa rin yung mga taong na nandun. Bakit? Ano ba yung brotherhood na ito? Kasi po itong brotherhood na ito, this secret organization na tinawag niyang Babylonian Brotherhood, no? Bakit? Ano po ba sila ito? Bakit ayaw nilang malaman ng mga tao na na-discover nila before Columbus, So, yung United ibig States of sabihin, America? Pinopront lang nila si Columbus. Front Pero nila. behind that, brotherhood talaga. Yung brotherhood nila sa tayo likod nakadiscover. Oo. nito. So, Talaga. bakit nila tinatago? Ibig sabihin, Ano bang ibig sabihin? Bakit tinatago nila? Ano ba talaga? ano bang sikreto Ano ba ng ang Babylonian sikreto? Brotherhood nito? Bakit itinago nila yung discovery, no? At saka yung ginawa nilang puppet si Columbus. Pinopront lang nila. Grabe talaga mga story pala ng Amerika. United States of America, no? Na hindi natin alam, no? Nako. Na nililin na lang tayo, no? Tapos yung mga taong makarinig dito, sabihin nila conspiracy naman tayo, Elder Romel. Ayan. No? Pero wala naman silang wala naman sila binabasihan. Piracy tayo. Baka sabihin nila, i-legit yung mga books. Actually, itong books na ito, nagiging milyonaryo si David Icke dahil dito, no? Kasi millions of copies po ito, no? At marami na po nakakaalam nito. Iwan ko na lang sa loob natin, Elder Romel, no? Baka hindi sila naniniwala. No, kaya po na-deceive sila noong COVID-19 eh. Kasi nandito rin kasi yung mga plano nila kahit about ang COVID-19. COVID-19 nandito na. Nandito. Ilang taon na to, bago pa ang COVID-19, nandito This na ang is- box na to. That is 1999 pa po to, itong books na to, no? So bakit nga ba tinago ng Brotherhood yung kanilang discovery about America at ginamit lang si Columbus, no? Ito po mga kaibigan, natin basahin. Over the next 4 centuries, the Brotherhood controlled countries of Europe. Yun pala. Ayun pala, Elder Romel. So, pag nalaman po ng mga Europeans na yung Brotherhood yung nakadiscover doon, mababahala sila, Elder Romel. Baka isipin nila parang hindi tama na kasi kahit ang mga European pumunta doon sa doon pumunta doon. Bakit po nila ginawa ito? Over the next 4 centuries, no, the Brotherhood controlled countries of Europe, particularly Britain, but also including the Dutch, French, Belgians, Spains, no, Spanish, Portuguese, Germans, and others. Plundered the planet, taking over the world in epic and expanded the Aryan reptilian control as never before. Yun pala, kaya po nila tinatago yung sekreto na nakikita na sila yung nakakita ng United States of America kasi po pag nalaman ng mga Europeans na sila mabibisto yung kanilang plano to control the world. So ibig sabihin baka siyempre pag nalaman ng mga taga-European, sabihin nila wag na tayo doon. Huwag na tayo pumunta doon. Nandun na pala sila pa rin nakadiscover yung sila pa rin yung mga tao doon, pag pumunta po tayo doon, ganun din yung nangyayari sa atin, no? Persecution din. So kaya, ang ginamit nila si Columbus. So, ibig sabihin, pinapalabas lang nila ng salita, kwento, si Columbus ang nakadiscover ng Amerika. Hindi yung mga Brotherhood. So, hindi magdududa yung mga taga-European. So, yung kanila parang sinasabi doon sa mga books natin, no? Kasi po yung mga Americans si Columbus daw siya po ay escape mula Europe papuntang Amerika para po escape yung persecution doon ng papacy. That's why yung United States of America nagiging Protestant nation, no? So yun makita natin na lang talaga. Kasi sila daw yung Protestant nations, no, na ayaw nilang mag-govern yung papacy, kaya po sila pumunta doon, no, yung United States of America. At ito po, most Americans believe the Constitution was compelled to ensure freedom. Yun po yung sinasabi nila. Kaya po, na-deceive talaga yung buong mundo, lalo na yung mga taong na persecute na noong una ng mga Babylonian Brotherhood, including ng papacy, noong
kasagsagan ng Dark Ages, no? Sabi nila, yung Amerika, meron na doon freedom. Kaya po, yung mga Protestant din doon, no, Pumunta. na nag-eskapo din doon sa Europe, pumunta din sila ng United States of America kasi daw doon may freedom daw doon. So hindi po nila alam na yung ano pala, yung United States of America is a plan B ng kanilang mga napalpak na plano doon sa Europe. Kaya no? pala, Brother Win, na grabe ang pagtago nila sa nangyayari para hindi sila mabibisto. Mm. So kaya ang problema naman, Brother Win, yung mga tao ay talagang buong mundo na-deceive na naman. Mm. Na-deceive muna, plan B, deceive pa rin. The same pa rin, no? Nako. So, but it was carefully worded to create loopholes, no? Butas lang po yun ng Babylonian Brotherhood. Through which the Brotherhood agenda could be reading, no? So, Kaya yung mga agenda nila, tagal-tagal na pala. No? matagal na po nilang kusong kontrolin itong mundo natin, Elder Romel, no? Kaso meron pa kasi mga nations na ayaw pa rin magpakontrol sa kanila, no? Kaya po, ngayon, masigasig na po si Donald Trump, nabumbahin na lang nila yung mga nation at gagawa na lang sila ng story na ganyan, ganito sila, kaya na nila binumba, no? Wala na kasi, ano na sila kumbaga, Sigurado na. sa mga plano nila, Elder Romel, naroon na sila na yung parang bang, Para, wala na silang oras, oo. no? Kumbaga, Delayed na yung- masyado ng malaking delay. Ma-delay na yung Oo. kanilang mga plano, Oo. no? Katagal na kasi nadidelay. Ayun po, no? Hindi po by accident na discover ni Columbus yung United States of America, Hindi no? may nagutos. May behind talaga ng Oo. utos sa kanya na gawin niya ito, no? Para yung United States of America ang gagawa ng kanilang mga plano para sa kanila. At ngayon na, Ngayon na nakikita na po talagang natin. final na ginagawa nila. Mm. Yan, ang mga agenda nila. Oh. Nako, talaga lumalabas talaga ito katotohanan. Okay na. Ito rin po mga kaibigan. Para malaman natin na kung kanina nabasa natin na may freedom doon sa United States of America, that is symbolizes nga lamb talaga siya. According to the Bible, lamb talaga siya. Meron siyang sungay na horns like a lamb. No? So ito naman, yung side naman ng Amerikano na sinasabing dragon naman siya. No, ito babasa natin Elder Mel na the Statue of Liberty is another brotherhood symbol highlighting the light torch. So ito po, simbolo po to yung nakikita niyo sa picture na Statue of Liberty, simbolo po yan ng Babylonian Brotherhood. Kaya Ito pala, po. ang ulo niya, no? No, nakita mo diyan. Yung mga detalye natin makikita diyan, ibibigay po ng librong to, no? Ito po. There she stand on her island in New York harbor holding her torch of freedom. Ayun, bakit ba? Yan ba yung simbolo ng freedom, yung torch? Hindi namin alam yun. Okay, no? Ito, tingnan natin. And Americans believe she is symbol for their liberty in the land of the free. So, symbol daw yan sa United States of America. Hindi pinapakita nila yung land namin is a free. No, free talaga. Free for what? No, ano bang, saan ba yung free dyan? So, ito. The Statue of Liberty, a representation of Queen Semiramis. Kaya pala. Kaya pala, pag tinignan mo yung Statue of Liberty, hindi mo malalaman o babae pa o lalaki. Ano ba yan? Lalaki Ano ba? bang gender yan? Kasi yung mukha niya parang babae, Parang pero lalaki. yung katawan niya lalaki. Bakit ganun, ano? So, ito pala sumisimbolo kay Queen Semiramis, no? And Isis, that is the goddess of Egypt, no? Ithel, no? With the with the rays of the sun around her head. So, ito yung pala, no? So, sun worship din pala to, no? Kaya pala meron. Ilang lam, no? So, ibig sabihin, Brother Win, yung mga meaning na iba na natatatabunan ng love. Grabe talaga ang ano. So, yun po, no, mga kaibigan, na ito po ay pinapakita po ng Babylonian Brotherhood na kontrolado talaga nila yung United States of America. Ito po ang sabi niya, no? The Statue of Liberty is a brotherhood symbol which says, ano daw sabi ng brotherhood? We control this country and we are telling you so. No? Pinapakita po nila ang brotherhood na kinukontrol po namin itong country na to.
Sila ang sa likod No. pala pag-control. Sila talaga, sinasabi talaga nila, Elder Romel, na kinukontrol namin yung country ito. Pero, you are so stupid to say it. No? Mga stupido kayo, hindi nyo po nakikita yon. Sabi ng Brotherhood, no? The Statue of Liberty is a Brotherhood symbol which says, we control this country and we're telling you, no? But you are so stupid to see it. No? Bakit na ulit, no? Sila, no? So, yun po, ito po yung sabi ng Babylonian Brotherhood. Ipinapakita po na nila, no, na by Statue of Liberty na kinokontrol po nila ito. Kasi po yung mga tao kasi parang Parang ginagawa lang mga taong tanga, no? tanga at saka sabihin nila, oh maganda to. Grabe yung creation nila ng Statue of Liberty, napakagaling. Pero sa mga Brotherhood, pinagtatawanan lang nila yung mga tao sa buong Kaya mundo. mga stupid tanga pala mga tao. Tanga talaga yung mga tao. No? Sinasabihan talaga mga tanga. Pero So- ang mga marunong ng prophecy, hindi nila magagawang tanga. So, kung gusto nyo huwag kayong magpakatanga, so mag-study kayo ng prophecy at huwag kayo pong magsasalita ng salita na mga conspiracy. So, Yung mga ganitong baka kung gusto nyo na lang magiging tanga, huwag na lang kayo mag-study. Kung gusto nyo na lang magiging tanga. kaya po sa mga sa yung mga sa paningin ng mga secret society, yung mga tao nagsasabi na conspiracy tayo, sa paningin nila, mga tanga yun. Mga tanga yung mga taong yun. Talaga, No? talagang tanga. Okay, ito pa rin. No? Sa $1 bill, pinapakita talaga nila yung Romel. Grabe No? sila, no? Walang tinatago, Walang tinatago. Ano talaga? Pinapakita talaga nila. Kung tingnan natin, Brother Win, yung mga tao, parang wala lang siya kanila. Wala. No? Kaya nga, Wala lang. tanga nga eh. Tanga talaga, no? Mga tanga yung mga tao, no? Hindi po kami nagsabi ng tanga, ha? Yung mga Brotherhood talaga, yung sinabi yung tanga. No? Stupid, no? Oo. Baka sabihin nila, pero parang sino naman magsalita ng mga to? Oh. No? Hindi, kasi ibalik ko lang. nabasa po natin na tanga talaga yung mga taong naniniwala Ang talaga. Brotherhood na nagsasabi, Oo, tanga talaga. Ang mga tao. No? Lalo Lalo na. na tayo noon. Noon. Hindi pa natin alam. Nagiging tanga rin tayo noon. tayo. Sabato tayo dyan. Kasi po, bilib na bilib din kami nung una sa United States of America. No? Kasi sa pinapakita nila. No? Nagiging tanga din kami. At sitado namin yun, nagiging tanga talaga kami. Oo. No? Pero So, hindi naman tayo nag-continue na magiging tanga. Oo, So, para- yung nalaman na natin, huwag na tayo magpatanga pa. ngayong alam na, magpatanga-tanga ka pa rin. Talagang tanga talaga. Ayan. No? So, ito po sa $1 bill, no? The pyramid with the capstone missing. So, may missing doon sa baba sa taas ng pyramid, no? Kulang, no? Or the pyramid and the all-seeing eye is most famous depicted of the reverse of the great seal of the United States and the $1 bill, no? The all-seeing eye is the eye of Horus, Lucifer, Okay. Satan. Yun talaga. Kaya po sa sinasabi sa Bible na yung lamb-like horn na beast nag-speak as a dragon. Bakit sino pa yung dragon? Okay, basahin natin ang Romel dyan sa Revelation chapter 12. No, verse 9. Okay, sabi dito, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, at itinawag na Diablo, at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Yun. Bro, Nagkamali ba yung librong to? wala. Nagsabi si Elder Romel na yung United States of America sa $1 bill is symbol of Satan. Ay, Hindi siya nako. nagkamali. Kaya pala sinabi dito na lamb at saka dragon. Kasi dalawang ginagamit yan na karakter. So, ibig sabihin, Brother Win, hindi siya nakikita ng mga tao na dragon siya kasi ang lamb ang pinupront niya. Pinupront Ay, niya. nako talaga. So wala talaga, no? Wala talagang mali sa librong ito. So hindi alam ng librong ito na pinapulfill niya pala yung Revelation 13 at saka 12. Ano ba yung mga ano yan? Yung 1798, 1776. No? Okay, no, tingnan po natin mga kaibigan ulit, no? The number of states in America at the time of independence 13. 13 daw yung number of America, no? Yung time ng independence. Was no coincidence, 13, the secret 12 and 1 is an ancient mystical number as we have seen through this book.
So, ibig po sabihin, Elder Mel, na ano ko dito, namangha ko dito, Elder Mel, nung nabasa ko to eh. Kasi halos lahat, yung makikita mo dyan sa symbol sa $1 is lahat 13, 13, 13, 13. Grabe, no? Tingnan natin, Elder Mel, ha? On the two sides of the Great Seal, you find 13 stars. Above the head of the eagle. No, may 13 stars, no, sa ulo ng eagle. The motto El Prebos Unum has 13 letters. And as does Anot Coersep, 13 letters din daw. The eagle holds 13 leaves. Yun. With 13 berries in its right talon and 13 arrows on the left. 13 din ng arrows. Kaya pala, sa Book of Revelation, nakasulat sila sa chapter 13. Ito ko rin mo naman ha. Grabe, napakatalino talaga ng aking Panginoon. Grabe. Bakit pa nilagay sa Revelation 13 pa Yung talaga? Ay! yung mga symbol dyan sa $1 bill, ay lahat po 13. Ay, grabe talaga ang Panginoon natin. Dito pa naman ito, Talaga, brother. So, walang duda, Elder Romel, hindi ka namang dadalawang isip na yung two horns like a lamb and speak as a dragon, dyan sa Revelation 13, walang iba kundi United States of America Nako. talaga. Napakaliwanag po, mga kapatid. Meron Isip po natin. bang mali sa librong to? Napakaliwanag talaga. At kapag pa lang sa Ainaan, Hmm. makikita talaga natin na symbol na sabi ni David Icke na Satan. Limbo. Ay, ang Satan Symbol ng ni dragon, Lucifer. sino ba? Si Lucifer. Yung dragon sinabi dito, si Satan pala. Si Satan Ay, din. nako. Mga kapatid, talaga, napakaliwanag. Walang pinagkaiba talaga, Elder Romel, no? So, conspiracy pa rin ng conspiracy. Sige, bahala kayo kung gusto nyo pa rin magiging tanga sa paningin ng Kaya na namin Panginoon. maging tanga pa muli. Oo. At saka, Elder Romel, at saka yung mga nagsasabi na conspiracy pa rin tayo, hindi lang sa brotherhood siya nagiging tanga, pati rin sa Panginoon nagiging tanga din siya. Kaya hindi lang tanga, ay sasabihin pa tayo mga, ano tayo di ba? Mga baliw. Di ba? Nung topic natin, yung bandang ilang week na yun, di ba? Yung Kung tawag tayong mga baliw pag di ba? Sabihin mo, yung buang, ano ba yung sa Foolish. O yung Foolish. foolish, yung Oh, 10 yan. virgin. Oo. Yung 10 virgin foolish, yung title, mga foolish, no? So, yun po sila yung mga nagsasabi ng mga conspiracy. Yan. Pag magsabi ka ng conspiracy, wala ka namang papatunay, ay talagang kasama ka doon. Sa mga, sa Tinatawag 5 na baliw. sa 5 virgins Oo. na foolish, no? Foolish, oo. Okay, Ay, no? So, ito yung na isa talaga nagkapamangha sa akin, yung Dramil, no? Oo, bakit Na- Na halos talaga yung mga symbol nila is 13, no? So, kaya pala na isinuot ng Panginoon, dyan mismo din sa Revelation 13. Grabe pala, napakalalim itong ng Revelation 13 talaga. Marami ka talaga malalaman. Kung gusto mo talagang magkaroon ng kaalaman, Dramil. Ayan, tama. No? So ito rin Elder Mel, no? The eagle from the symbol of the phoenix. Yun yung sabi ko kanina, no? That is the Egyptian goddess, no? Ay. Phoenix. Kaya sabihin nila, ay bakit sa Exodus chapter 19 ay parang ang mga ano ng Panginoon tinatawag niya parang siya ay agila. Siya daw ay agila. O, di ba? Kasi yung agila kasi Elder Mel, represent kasi yun ang divinity. Oo. Yung So, bakit pagka-Diyos. ginamit nila? Kasi Kasi may ibang symbol Oo. nila. Kasi po yung eagle yung ginamit nilang symbol, no? Kasi po that is symbolize po ng phoenix. Kasi yung phoenix kasi yung Dermel, that is parang eagle kasi yun eh. No? Pero apoy, no? Para yung buong yung katawan talaga ay apoy, no? That is the god of the talaga ng Egyptian, no? The secret sunbird of the ancient Egyptians, no? And the Phoenicians and the Native Americans version is a thunderbird. The dates written in Latin on the bottom of the pyramid. Ito yung tinuro mo kanina, Elder Romel, no? Yung 1776 is thought to understandably to relate the American Declaration of Independence in that year. Yun daw sabi nila, Elder Romel, no? Nagkaroon ng Independence Day yung United States of America noong May 1, 1776.
Pero tingnan natin, Elder kung sino, ano talaga ang nasa likod ng May 1, 1776. May ano, Talaga bang para sa ano ba yun? Independence Day. Independence Day o may behind pa dyan? Behind. Yan, dapat malalaman natin. So, yun lang Kasi kasi. pinapalabas sila nga Independence Day, pero behind, dapat malalaman natin kung ano ba talaga. Ano talaga yung sa behind ng 1776 na yan, at ano saka ba yun? ng May 1 na yan. Jeromel. Okay. But something else happened on May 1st. A date beloved by Satanis. Yun pala talaga yung Jeromel. Yun pala. Pero meron tayo yung Jeromel na observe na May 1. Ano ba yung May 1? Ano ba yun? Di ba meron tayong, di ba yung May 1 is holiday? Holiday yun. Pula yung kalendaryo nun, di ba? Yung Yun pala, pizza yun. binibigyan din holiday sa tanas. Nakot. Ay, nako! Ay, grabe talaga na pagluloko sa atin talaga. Akala natin Labor Day lang yun. Kasi lang, Independence Day, Labor Day. Ay, nako, talaga. So, conspiracy ba tayo? Ano ba talaga itong libro na to? The Biggest Secret, ano? Sabihin naman natin, Dilman, na conspiracy talaga tayo. Ay, nako. Okay. Hindi ko tayo nagsasabi. Libro naman nagsasabi. Oo. Kaya po, pero sabihin din po itong libro to ng conspiracy din eh. Hindi Dahil kami ha, dito. binabasa na namin. So, kung hindi kayo naniwala at paniwalaan nyo na conspiracy ng book na ito, ay inyong i-search kung conspiracy Ito book talaga, to. Elder Mel, yung pinakamalaking ano talaga sa buong mundo, no? Sabihin naman ng mga tulik, yung mga sabatoy, sabatikoy, ano doon Tawag nila sa atin, yung mga sabatikoy? sabatikoy, no? Nasa Bible ba yun? Iwan ko sa kanila. Batikoy? Yun nga, sila daw yung sinasabi nila na tayo daw yung grabe manglait sa kanila, no? Kahit ba ito? Binabasa lang natin. Pero hindi nila alam na mas grabe pala sila yung manglait Sila sa atin. lumalait kasi wala silang basihan. Nagsasabi lang sila Na ng mga mga kaibigan, no? sabatikoy, May kita, hindi naman kita Mga- nagsasabi na mga Domingoy sila. mga pastoy, Oo, no? basta, di ba? So ito Dermilo. Sabihin naman nila yung mga sabatikoy walang utang na loob sa Roman Catholicism kasi po sila yung nagpapatupad daw ng May 1 as Labor Day. Tingnan nyo. Ano sinasabi nyo? Wala pala tayong ano kay Satanas. Walang utang Wala na naman loob. talaga. Wala naman tayong utang na loob. Kasi siya ang gumawa ng kasalanan at tayo pa ay Tingnan nyo munang mabuti. Ay, nako. Mga CFD, tingnan nyo munang mabuti bago kayo magsalita. Hindi nyo alam, ginagamit na kayo ng dragon, Ay, kawawa talaga mga ng tao. devil. Hindi po kami nagbabatikos, hindi po kami nangungutya, hindi po kami nag-ano sa inyo. Ito po yung katotohanan na Kawawa mapapasa talaga. Elder Erwin. Kawawa talaga ba, Elder Erwin, ang mga tao sa mundo. Ngayon, kung hindi nyo pa po ito matatanggap sa mata ng Babylonian Brotherhood, tanga kayo. Sabi ng Brotherhood, Sabi ng libro to, nakasulat Oo. sa librong to. Kasama na tayo doon. Nung Kasi una, sabi na tanga. Kasi Mm. tanga din tayo noon. nung una. No? Di ba? So, may behind talaga sa lahat ng pinapasa nila. So, ibig sabihin baga yung pinapasa nila sa government, Brother Erwin, talagang behind talaga na binibigay nila sa kanilang God. Kanilang God na si Satanas pala yung God nila. So, napakaliwanag mga kapatid na hindi pala si Kristo ang God nila. Ginagamit lang nila ang name ni Christ. Kasi lang sila Oo, kasi. kasi ginagamit lang ang lamb. Pero behind, ang ilang God talaga si Satanas. Ay, So, naku. ito po, makita po natin na meron talagang nakasulat, no? In that same year, 1776, Di ba, yung 1776, yung unang first Independence Day yun? yun daw yung Independence Day ng Oo, United States of Yun America. una. Independence Day. Yung una pala, yung pag-celebrate nila ng Independence Day, na ang ibig sabihin pala, unang pag-celebrate nila na ginagawa nilang Ngayon, celebration kay Lucifer. parang July na yata ngayon, no? Bakit? Pinalitan nila ng Bakit July. pinalitan? Ewan ko nga kung bakit ganon. Saka sa libro nito na ano nila, wag yun ang gamitin ang niwa na. Kasi alam na ng mga sabatikoy. Sabatikoy pala tawag nila. Hindi ko Sabatikoy. pa narinig yan. Anong klase programa na nagtatawag sa atin? Yung mga sabatikoy? CFD, sa mga CFD lang naman taga nung tumatawag sa atin. Kaya Ay, halos lahat ng mga naku. CFD. Bakit? Ano ba yung nangyari doon, Eldermel, noong May 1st, no, 1776? Ito tingnan natin na. A very significant strand in the Brotherhood network was officially launched
called the Bavarian Illuminati Agoy. by the German professor Adam Weishaupt. Hindi po yon Independence Day ang kanila pinapakita, kundi they are controlled by the Illuminati. Ayan pala, Brother Wayne, kasi may nabasa din ako noon na yung Illuminati na pangalan nito ay kapatid daw, sabi daw sa nabasa ko, kapatid daw ni Adam Weishaupt. Iwan ko kung ano na bang libro na nabasa mo. Ay, yung sa... Kasi po si Adam Weishaupt, wala po yung kapatid kasi po nag-iisang anak na po yan sabi daw, na siya po ay wala ng mga magulang. sabi daw, ito, si Illuminati daw, pinapapangalan itong grupo na ito na Illuminati sa pangalan ng kapatid ni Adam Kasi Weishaupt. po yung Illuminati, yung word ng Illuminati is the Illuminos kasi po nag-ano daw po siya na sila po ay binigyan ng mga hidden knowledge. Ibig sabihin, Brother Wayne, ano doon ako, naloko din ako. Ng libro mo. Basa ko doon. Yan ako. Nagiging tanga rin pala doon. Ko sa kay Adam Weishaupt. Sabi niya doon sa libro nito na internet pa yata yun na search namin kung ano ba yung 1776. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalalaman na ang celebration pala yun. Kay Satan pala, hindi pala sa Independence Day. Ginamit lang ang pangalan na Independence Day. So, napaka... So, tignan po ninyo, no? Meron po kasi akong aklat na nakasulat doon, yung Illuminati the 666, no? Nilagay po dyan yung story ni Adam Weishaupt, no? Hanapin nyo lang po yung libro niyan by Josiah Sutton po, no? Nandyan po lahat yung mga origin ng mga 666 na po yan, no? At saka kung paano kinontrol ng United States of America, o kung paano kinontrol ng Illuminati yung United States of America, at paano nabisto na meron palang Illuminati grupo. At paano mo malalaman na ikaw ay naging isa ka na din isa din sila ng grupo ng Illuminati dahil sa mga symbols ng kanilang mga kamay. So dapat malalaman nyo din yan kasi tayong minsan, Brother Wayne, nang hindi pa natin alam, nagagawa-gawa din tayo ng mga symbols symbol na hand sign. Mga hand sign. Yun pala ay mga symbols pala ng grupo ng Illuminati. Yung Kaya ingat po tayo mga kapatid. Yung mga shake hands din. Oo, Meron akong kasi nakita na hindi ko alam na meron palang secret organization din palang sinalihan si Michael Jackson. Hindi ko alam kung anong secret organization yon. Kasi po, sinumpo ang bidyong yon at nakita ko yung ganito yung kanilang hand sign, yung Dermelo. Yung shake hands na ganito at saka ganun. Iwan ko kung ano bang grupo. Ay, naku, minsan nagtatanong din ako. Ano bang grupo yan? Hindi ko alam kung anong grupo ito. No? Pero meron pong ibig sabihin yun. Basta pag ganyan po yung mga hand sign nila, yung mga shake hands nila, may mga symbol po yan kung anong pong fraternity po yan. At ang ibig sabihin, Brother Wayne, gano'n. Tapos, gano'n. Ano ba? May mga symbol din yan, symbol din. May mga symbol din yan. No? So, hindi ibig sabihin mga kapatid na masama ang magsikan. Sa kanila yon, pag magsikan sila ng mga grupo, symbol talaga yun. Pero tayo, pagsikan ng normal lang, hindi naman, wala naman tayong ano. Kasi meron kasi akong fraternity ng Eldermel na pag naglalamano kami gumaganito kami kasi pag naglalamano kami. Sa ibig sabihin, grupo yun. Grupo namin yun. Nung high school namin, Eldermel. Yun. Meron ka akong kagrupo natin. Anong pangalan ng grupo na to? Secret. Huwag na muna sabihin dito, Eldermel. Huwag ko sasabihin ngayon dito, Eldermel, no? Kasi secret po ha. May grupo ka pala. No, na yung Eldermel, no? Nung high school. Baka huwag ka na mag-active sila na, huwag ka na bumalik. Matagal na, Eldermel. Matagal na yun. No? So ito po, no? Yung United States of America, binabandera po nila, yung 1776 po dyan, they are controlled by the Illuminati. No? Kung hindi niyo pa ito matatanggap, at kung hindi niyo pa rin ito alam, kung ayaw niyo pa rin itong malaman, nagiging tanga talaga kayo sa pandingin ng Brother So, Robot na ito. huwag na po tayo Please, no, huwag na kayo magpakatanga. Ay, nako. Huwag na po, para namang pag-ibig yan eh. Oo. Magpapakatanga. Kahit na sinasaktan ka na, kahit na papatayin ka na, kakainin ka na, Tatawa. mahal mo pa rin. Oo, talaga to. Ano pa pag-ibig yan? Mahal na mahal nyo pa rin yung Amerika. Oo. Na para kayong tanga. Yung ibig sabihin, Brother Wayne, yung minamahal nila, si Satan. Si Satan. Ginagamit lang yung Amerika. Yung ibig sabihin, ang minamahal mo talaga si Satan. Nagpakatanga sila sa pagmamahal kay Satan. Pagmamahal kay Satan. Huwag tayo magpakatanga. Mas mabuti magpakatanga tayo pagmamahal kay Jesus. Huwag naman ganun pagpakatanga. Hindi, ibig sabihin na mas mabuti na mas magmahal tayo kay Jesus. Mag-grow tayo. Oo, no? mag-grow. Yung ating, ito yung kasi Elderman, yung ginagawa natin,
pang growing up kasi ito ng ating Tama, relation oo. to Jesus Christ Para kasi. malalaman natin kung saan ba banda tayo Mm. at kung sino ba talaga ang tunay na sinusunod natin at Mm. mahal natin. Sino yung iniibig natin, Oo, Elder Romel? yan. Yan ang tunay na pag-ibig. Yan ang tunay na Christ-centered. Talagang alam mo ko talaga. Kasi pag, kagaya ng Amerika, pag, halimbawa, sabihin natin na wag na nating i-reveal ang Revelation 13. Ibig sabihin, pinaproteksyonan mo ang Amerika at saka ang papasi. Yun. O, yun ang doon ang pagmamahal mo. Hindi kay Jesus. Kaya sabihin mo, wag na kayong yun ang gamitin yung Revelation 13. Christ-centered alam. Paano yun? Kaya nga Elder Romel, inilalabas sila dyan sa $1 bill nila nga talagang 13 talaga sila. Oo, 13. At inilabas din sa Apocalypse, 13 din sila. Dito ako naman nga Elder Romel. Kaya sabihin, talagang Tugma talaga. No, yung Revelation 13 sa kanila Elder Romel. Sa kanila, wala na talagang iba. Sa kahit sa number eh. Sila talaga. Grabe. Ito rin Elder Romel yung obelisk, no? And the dome are common sites, no? In the monuments and buildings of brotherhood. Yeah. Kita mo yung cathedral Elder Romel, cathedral, yung mosque din ng mga Oo. Muslim, merong dome. Bakit may ganun din sila, no? Yan po, pinapahiwatig lang po yan mga kaibigan. They are controlled by the Right. Babylon. Yan, Ibig brotherhood. sabihin, kahit ang mga Muslim ay nasa kamay nila, control pala nila. Yung mga pagan religion na mayroong mga dome, mga Taj Ayan. Mahal, ano ba yung makikita doon, yung mga mosque na yan, yung mga templo na yan. Basta mayroong dome, they are controlled by the brotherhood. Isa na po dyan, yung Roman Catholic Church. Kita po nila yun. Ako, Naging talaga. tanga pa rin tayo kasi. Ay, nako. Huwag na tayong magpakatanga pa, mga kapatid, mga kaibigan. Nakita mo rin ba, Elder Rambal, yung mga halos, ewan ko kung mayroong dome, yung parang wala yatang dome yung municipality natin. Yung tinatayong ano dyan, building. Iwan ko, No, baka parang walang dome. Nakita nyo po yun sa ibang mga bansa, sa ibang mga lungsod. Ewan ko sa Iloilo, meron yata no. mayroon siguro, May pero dome. hindi ganun kalaki. Mayroon siguro mga maliliit. The symbols controlled by the Kahit sa gobyerno natin, control Brotherhood. nila, sila ang mawa. yan po yung symbol nila. Pag meron pa yung nakitang dome dyan, Kahit gano'n na lang, mga sign, yung mga gano'n na mayroong mata dito, yung Yung nga, hindi naman nakita ko doon yung nagsasalita si Zelensky. Vladimir, ano ba yun? Putin. Hindi, siyang si Zelensky, yung ano Yung president ng Ukraine. Ukraine. Oo. Saka si Donald Trump. Gumagano'n si Donald Trump habang nakaupo. Oo nga, bakit Habang nagsasalita sila kay Zelensky. Zelensky. No, pinakita talaga niya. No? Na ano talaga siya. Brotherhood. Brotherhood talaga siya yung ganitong sign. Tingnan niyo po yung interview nila, no? Na Donald Trump at saka ni Zelensky, nakaganon si Donald Trump. Oo nga, nakita ko yan. Nakaupo nga, Nakaupo, nakagano lang eh. nakaganon. Simple, parang pasimple lang. Pero ibig sabihin ay isa na pala siyang grupo ng Brotherhood. Ayun. Pinapakita niyo lang Elder Romel, no? Na kaanib nila ako. So kaya ibig sabihin, kung anong utos ng mga nasa ibabaw nila, tapos siyang susunod siya. Nasusunod din So nila. kamawa naman yung Venezuela, no? Yun nga. Talagang ginamit lang nila. Tapos may mga vlogger na iba na sinabi nila na, tingnan nyo, ang saya-saya ng mga tao doon sa Venezuela. Kasi Yeah, hinuli ng kanilang presidente. Na-free daw sila. Saya, na-free daw. Free daw sa Ay, corruption. nako. So, yun lang yung pinapakita nila Elder Romel na nagkasayahan yung mga tao. Baka noon pa yun. Hindi, meron talaga doon. O may, Oh. pero hindi naman lahat. Pero hindi nila pinapakita Elder Romel, may nag-wilga rin pala. Na bakit ginawa yung ng United States of Ay, America nako talaga. diyan sa Venezuela na yan. Napakagaling pala ng Amerika. Lam talaga eh. Lam talaga. Magawa ng mga kwento, Mm. magawa ng kahit sa eleksyon, brother, no, tingnan mo naman yung eleksyon natin dito noon. Mm. Talagang walang-wala na talaga yung dating nakaupo ngayon. Pero bakit nakaupo? Di ba ang galing talaga nila? Nakuha na naman nila ang puso ng mga tao. Tingnan O natin. ngayon, ano naman nangyayari? Tingnan natin Elder Romel mamaya no sa election ng United States of America. Ayan. No, tingnan natin mamaya. No. Ito po nakasulat yan sa Revelation 13 verse 12. Okay, babasahin natin sa 12. Sabi ko dito. Kanyang ginagamit ang buong pangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nanirahan dito.
sa unang halimaw Mm. na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. So, ini-exercise po, kung ano po yung ginagawa ng first base doon sa Revelation chapter 13 verse 1 to 10 to 11, to 10, And, no? pinapractice na. Sorry, excuse me. So, ibig sabihin, Yung ano ko. yung halimaw na sa 1 to 10 ay yung halimaw na sa kalawang halimaw na ito na galing sa lupa ay doon niya ang kanyang mga ginagawa papunta doon sa unang halimaw. So, ano bang ibig ayan sabihin nito, pala. Elder Romel, no? Tingnan natin, The Illuminati Role America. Yun nga na po, anong 1778, no? 1776. Who are super rich, elite, Illuminati, and their associates, the Queen of England, no? Her husband, Prince Philip, and the Royal House of Windsor, the hierarchy on the board of directors of the Vatican, including Pope. Kaya pala, Elder Romel, nakasulat yan. Kaya pala sinabi dito na yung Amerika siyang gumagawa para sa unang halimaw. Ay nako, talaga napakaliwanag ng Biblia. Kasi control din pa kasi siya, Elder Romel, ng papacy. Ay nako. Kita nyo? Wala na tayong lusot pa mga kapatid, mga kaibigan. So, wag na po nating dagdagan ang katangahan natin. Nako, niluloko tayong lahat mula pa noon. Kahit kami, naloko din kami, matagal din kami naloko. Mapaloko pa tayo muli. Wag na, mga kapatid. So, Sige, talagang Brother Will. tugma talaga yung Revelation chapter 12, 13 verse 12 dito, Elder Romel. Kaya pala niya in-exercise yung authority ng ng unang first halimaw. beast, that is the papacy, kasi po kontrolado din siya ng papacy. Yan pala. Kaya kung anong utos ng Vatican, sinusunod niya. Kaya pala, Elder Romel, narinig mo na ba yung balita na si Ano ba Pope yun? Leo XIV magkikipag-usap na daw sa alien? Hindi mo pa Parang narinig? narinig ko yun, pero parang hindi ko pinansin yun. Na, Alien eh. na, Kasi alam ko naman ng alien, mga gawa-gawa ang kwento lang yun. nabasa ko sa website, no, na first time niyang nakikipag-usap daw sa alien. No? Baka tanas na yun. Hindi natin alam, mga kaibigan, meron po silang gagawin na Project Bluebeam na gumagawa sila ng parang pelikulang alien invasion sa mundo natin. Akala mo tunay. Kita mo yan, mga kaibigan. Diyan pa lang, isa na silang plano. Nakikita mo na dyan, isa talaga silang plano. No? Sabihin naman ng iba na hindi naman nakabasa nun at hindi nakabalita nung sinasabi sabihin na na, ay, conspiracy talaga to. Kasi nadinig-dinig yun lang. Kasi sabi doon sa Martin, kasi sa mga video-video yun lang kasi na ano yun eh. Meron talagang website noon. Ay, Basahin nyo naku. lang, search nyo lang po. Opo, kasi naman pakatanga. Kaya sabi nila, kaya nagiging conspiracy kayo kasi nakikinig kayo sa mga video-video na yan. May nagsabi sa akin, ay sabi ko, ako sa inyo. Basta yung mga bagay, hindi yun naman kami masasabihan na hindi namin alam kung tunay o hindi. Kasi hindi naman dapat ipalabas mo na hindi naman tunay. O di ba? O ito, conspiracy ba itong libro na ito? Ibig sabihin, gumagawa-gawa din ng kwento itong libro na to. Ay, nako. So, ito din Romel, the biggest secret ulit. The two examples, at least 13 out or 33 of the first 42 president of the United States have been related to England's King Alfred the Great. So, ibig sabihin, Elder Romel, wala talagang binobotong presidente yung mga American people. Nililin lang sila ng secret society. Ibig sabihin, Brother Wayne, ay, marunong kayo sa United States of America na isang araw lang, alam na nila kung sino nananalo. Grabe talaga. Napaka-high-tech. Sabi, mula noon, high-tech na Grabe. talaga Amerika. Grabe Kasi, talaga yung Amerika, high-tech kung talaga. sino ang gusto nilang paupo dyan, naka-ano na yan. Nakaplano na. Nakaplano na yan. Huwag na tayo mapaloko sa kanila, mga kapatid. Palabas nila Elder Romel na totoo talagang binoto nila si Donald Trump. Oo, yun. Gumawa sila ng istorya na para kay Donald Trump na May mga assassination daw, Grabe, para no? makuha yung loob ng mga tao, para sabihin nila na binoto talaga nila si Donald Trump, kaya nanalo. Kasi,
Kasi maganda kasi mga plano mga niya eh. propaganda. Kaya Oh, inasisinit siya. sabi na, bring back Christianity in America. Eh bakit yung dating presidente na inasisinit na patay talaga? Bakit siya hindi? Mhm. Kala mo kung isasinit ka, kala mo hindi ka mamamatay ka talaga mga kapatid. Biruin mo, grabe Oo. yung Sino kayo yung presidente na Kennedy. Kennedy? Si President Tsaka si Kennedy? ano din, si Sino ba yung isa ang pa? sa isa pang sa dollar bill din nila na si Oo. Pinatay din yun, di ba? pinatay din yun. Bakit pinatay nila yun? Mm. Presidente, patayin mo. So nakita mo Elder Mel na Kasi dito, hindi nila gusto. di, dito talaga makikita natin Elder Mel na hindi talaga wala talagang botohan ang nangyari. Merong botohan front lang yun. Ibig sabihin, pangpakitang tao lang Mm. yun. Yung totoo talaga, yung mga Illuminati talaga, yung nag-a-appoint kung sino talaga So, yung ibig kanilang sabihin, kung may usipapo. ina-appoint na sila, pag palabas lang sila ng, King, Yung buboto natin. mga istorya na Tapos, mga mga ganon kampanya sila. para makuha yung loob Lord ng ng mga tao. tao. Talagang siyang binuto namin. Tingnan nyo mga kaibigan, pati yung presidente din na gumagawa ng magandang istorya nagiging tanga din. Tanga din talaga. Si Talagang Donald tanga. Trump, wag kayo ano, Hindi naman Donald, sa makaintindi ng Donald Tagalog. Trump, tanga ka din. Kaya lang din, meron Napakatanga. Napakatanga ba na yun? Hindi mo punasan ng kwan. Ng Kaya, so, hindi na sa tanga. tanga pa rin. Alam niya na. Alam niyo na, nagiging tanga pa rin. Bakit kasi nagpa-participate sa mga katangahan eh. Mamamatay siya. So, kaya okay na lang magpakatanga ng kung mamamatay lamang siya. Ay, iwan ko na lang. No? So, ito po ay, yung 33 po dyan, yung King of England na si Alfred, no? Related po dyan. Hindi lang po nila kasi sinabi kung sino talaga yung mga related nila ng mga presidente na dito, no? From kay King Alfred, no? At ito rin po, Charlemagne. Alam naman natin na si Charlemagne ang pinakamasahol na emperor doon sa Roma na maraming pinatay ng mga Kristiyano, no? The famous monarch of France and 19 president are related to England's King Edward, no? So 33 ang nagiging bloodline ng Charlemagne na ng King Alfred at 19 ni King Edward. Ano yung lalamunan ko? Was a southern bloodline, blood connection to Prince Charles. Ito yun para Elder Mel, no? Prince. Parang ang nangyayari kasi Brother Will, yung pinoprod na president, parang king din lumalabas na. Kasi po yung kanilang pamilya doon din po nanggagaling sa kanila. Yeah. So, wala po ito po talaga wala po talagang mga presidenteng hinalal talaga na ina-appoint din talaga ng United States of America, no? Wala talaga yung mga sayang na yung mga boto-boto ng mga Amerikano, no? Niloloko lang kayo ng yun. Nagiging tanga din tong mga Amerikanong to, no? Huwag ko magsalita kung sino mga magagaling. Magagaling. Oh. Talino. Okay, ito po yung control ng United States of America, the 13th bloodline of Illuminati. The Astor family, yung tinatawag din Astorga. Tinatawag din silang Astorga. Ano lugar dito sa ating Astorga? Sa Dumaraw yun. The Bani family. Yung Bani family, hindi ko na ko. Ito, kilala nyo itong Collins to. May mga singer din to. Mga singer. Meron din yung mga singer ng mga Collins. Hindi basta pala itong mga Collins, mga singer. Jopon, no? At meron ding mga Freeman. Meron ding artista dyan na Freeman. Yung gumanap siguro ng The Bruce Almighty. Siya yung God. Yan sila ang pinaka-akuan yung 13 bloodline. 13 bloodline of Illuminati, no? Pero kung matanda, may susunod na naman. Sunod, no? Ibig sabihin, Elder Romel, no? Na sa bawat bloodline na ito, meron po itong mga specific na mga rules sa Amerika. So, bakit 13 bloodline? 13 talaga. 13 talaga, no? Mga symbol, no? Ito, tingnan natin. No? Dali, bloodline, Kennedy. Isa na po dyan yung presidente ng Senate, no? Onassis, Reynolds. Itong mga Reynolds na ito, meron ng artista. May mga brand na Onassis kung nakikita ang isa. Rockefeller. Russell family.
Iwan ko na lang kung higing tanga rin yung Jehovah's Witness. Si Charles Taze Russell, isang membro ng related na bloodlines ng Illuminati. Hindi niyo ba alam yun? Charles Taze Russell, founder ng Jehovah's Witness. Naku, kawawa. Kawawa naman itong mga Jehovah's Witness na to. Naloko din sila. Bandoin, no? And Rothschild. Itong Rothschild ang pinakamalaking organisasyon sa Illuminati. Sila yung may hawak ng oil, kaya po ginira yung Venezuela. Ay, ito to, sana pala. Ako. Ito talaga yung Rothschild ang pinakamayaman, Elder Romel. Di ba Kahit ito na si- yung papacy, yung si Pope Francis, talagang humahalik talaga O, sa di ba, kanila. umalis sa ano, no? Di ba Grabe. itong sinasabi ng isang tao na tungkol ba sa, ano, sa vaccination? Hindi Sino ba yun. yun? Sino ba yun? Parang Rockefeller yata yun. Oo, parang si Rocky Peller yata yung sinabi niya na Hmm. ang daming 20 million na ano itong ibig sabihin, Na namatay dahil sa vaccine. vaccine. Grabe siya ka. Hindi siya natatakot ano, sa 13 bloodline. Hindi, bloodline. Baka kasama din siya. Hindi. Bakit nasabihan niya doon? Meron kasi namang mga tao, mga ano talaga eh. Oo, may Baka- puso May, din. ano, ito nga yung mga auto ng mga books doon, hindi din na natatakot sa mga ganyan, ini-expose nila eh. Hanggang ngayon, buhay pa yung mga author nito. Oo, grabe. No, hindi naman sila pinapatay. Bakit ano? No? Bakit kaya? Iwan ko na lang yung no? Ano yung pinaproteksyonan nila? Itong si David Icke din ito, yung si David. Kaya buhay pa. Oo, kasi isa din po siya nagpo-protest about the digital currency. No, si David Icke. Baka No? siya, baka membro din siya. Nang. Oo. Hindi siya membro. Ini-expose niya yung ano. Ay, bakit hindi siya pinapatay, no? Iwan na lang natin Elder Mel. Kasi kay Elder Mel, pag mayroong talagang nangyari sa mga taong yan, so ibig sabihin, isa lang po yung may isa lang pong Sa lokong likod yun. gumagawa yun. Oo. No? Nabibisto talaga sila Elder Mel pag ginawa nila talaga yan. No? So, ibig sabihin, pinanghayaan na niya. Kasi So, alam naman nila na mga ibig tao sabihin, tanga. ibig sabihin, pag ginawa nila yon, ibig sabihin, guilty sila na sila talaga. Oh, so, ibig sabihin ng mga tao, ayan, totoo pala yun. Kaya, sabi ng mga ano ba yun? Yung brotherhood, sabi nila, huwag yun ang pansinin yan kasi mga tanga naman mga tao. Tanga naman talaga yung mga tao. Tanga naman talaga. Kahit anong sabihin mo dyan, hindi naman maniniwala yan kasi sabihin lang nila, conspiracy yan. Kasi sila man nagawa ng conspiracy, di ba? Okay, so ano talaga yung aim ng United States of America? Bakit nila to ginagawa? Elder Romel? Bakit yung ginagawa nila ay bakit nagpapakontrol sila sa ganitong secret society, Elder Romel? Bakit No? ano ba? Ito kasi Elder Romel, yung gusto nila kasi kanina sa libro nung binasa natin sa umpisa, gusto talaga ng Brotherhood na kontrolin yung buong mundo. So, Pag-isahin lang nila. pag-isahin. So, kanila pong na-try na po yan, no, noong 1888. At ito po yung ginawa nila noong 1888 in the Senate of the United States in May 21, 1888. Mr. Blair introduced the following bill which was read twice and referred to the Committee of Education and Labor. O ano po to? A bill to secure the people the enjoyment of the first day of the week, commonly known as Lord's Day, as a day of rest. Yun, Elder Romel. Kaya pala Elder Romel, no, dun sa Revelation chapter 13 verse 12, na gusto nilang pasambahin yung mga tao sa Sayang. first beast, Oo, sa una nga yun. no? In-attempt nila yon noong 1888, no? At promote the observance as a day of religious worship. Yan. Pero noong 1888, hindi po sila Tagumpay. Sila ng tagumpay. hindi po sila nagtagumpay. Kasi po, meron pong Seventh-day Adventist professor na nag-object niyan. No, that is, sino ba yan? Isang elder ba yun? Sylvester Bless. Oo. Siya ba yun? Sylvester Bless ba yun? Hindi, si ano pala? Si, Isang elder yun. kalimutan ko na yung kanyang Hindi ko pangalan. na... Alonso Trevier Jones. No? Jones Alonso. Siya po yung nag-oppose noon. Trevier. 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 Ito po, no? So,
nung hindi sila nagtagumpay o ng endorse ng National Sunday Law, Oo. no? So ano naman yung ginawa nila, Drumel, dito sa 13 of Revelation 13? Okay, sabi dito, ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda. Mm. Pati na ang pagpababa ng apoy sa lupa mula sa langit Mm. sa paningin ng mga tao. Yun. Gagawa sila na ng Kaya, disaster, Drumel. Yung sa tagumpay, gumagawa na lang sila ng mga milagro, Mm. mga disaster. Mga disaster. O yun, para mayroon silang ano sa tao na, yun, tingnan nyo, kasi noon, hindi kami, hindi natuloy ngayon. Tingnan nyo, Pinaparusahan natin ng Panginoon. pinaparusahan na tayo kasi hindi nyo tinatanggap ang first day. Ito yung Silver Mel, no? Ito yung sabi natin kanina na meron talaga silang weapon na wala sa iba. Kasi kaya nga takot Ano yun? yung mga nation sa kanila, Silver Mel. Talaga yung klaseng weapon na to. Ayan po ang Kaya kabihan ito, kaya ko din ito gawin. yan po, Yung Silver Mel, ang isang gumagawa ng mga signal, Silver Mel. Kaya, No? signal pala yun. Yung kumukuha ng mga signal sa himpapawid, no? High Frequency Aurora Research Program or HARP in Gacona, Alaska. It has ability of potential triggering floods, no? Baha. Kaya ngayon, hindi na kunting ulan lang, grabe na yung baha, no? Drought, tagtuyot. Sabi nila yung River Euphrates daw, yung nanunuyo na, no? Hurricanes and earthquakes. From military standpoint, HARP is a weapon of mass destruction. Ayun pala. Kaya pala takot yung mga nation sa kanila. Kasi pag hindi maniniwala ang mga tao, tingnan nyo lang ang nangyayari sa mga disyerto. Disyerto, bakit binabaha? Yan, hindi ba kayo nagtatanong sa isip mo? Kung ano, disyerto, bakit nagbabaha? Kahit mga kami na inaanod. Yan na lang kasi. Ito po yung weapon na wala sa iba, Elder Romel. So kaya pala, kahit na hindi nila gigirain yung Pilipinas, kaya naman nilang pabagsakin ang ekonomiya dahil sa mga disaster. Kaya kawawa naman ang presidente natin na sila din na naglagay, no? Kawawa naman ang ginagamit lang nila, kawawa talaga. So yung mga pag lumaban ka pala, yung sa panahon ng Pangulong Duterte, kaya nagalit sila, kaya ngayon nangyayari, tingnan mo, kawawa talaga mga Duterte at mga Marcos. Kaya yung mga tao ngayon, nagiging tanga din. Yung mga Pilipino talaga, nagiging tanga din. Pinupukulan nila ang kasalanan sa mga Duterte, pinupukulan nila ang kasalanan sa mga Marcos. Mga kapatid, kawawa nga ang mga Duterte at mga Marcos. Yun. Hindi tayo nagsasabi na kawawa ang mga Duterte at kawawa ang mga Marcos. Sila talaga dalawang pamilya. Kawawang-kawawa talaga. Kasi sa lingkod nito, wala nang iba Amerika. Instead na Elder Romel na i-pray natin yung mga Marcoses na lumakas pa yung kanilang yung tinatawag nilang fighting spirit no Elder Romel na hindi talaga hindi talaga sila tawag doon yung parang Elder Romel, yung talagang nagbibigti ka, depressed. Yung mga depressed, no? Pero akala ko, parang malalaman mo minsan sa mga nangyayari, kung tingnan mo lang sa mga interview kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos, parang depressed siya makita mo talaga sa mukha, parang depressed talaga siya. So, hindi naman talaga yung gusto ng mga nakaupo na gawin, no? Kasi controlled sila. Pasalamat nga tayo na hindi sila lumalaban doon. Pag lumaban sila sa mga secret society ito, talagang lahat ng mga Filipino citizen wala na talaga. Isang trahedya lang, Elder Romel, yung gagawin nila sa atin. Ito pa, Elder Romel, yung pinapalabas nilang kwento na ang China daw gigirahin. Huwag kayong dyan. Ang ating bantay, yung Amerika, yun talaga ang hayop na yan, talagang hayop talaga yan. Yun, hindi ang China, ha? So, kaso lang, ganyan talaga nilang ito nga, Elder Romel, sa The Biggest Secret na libro, nabasa ko kasi,
Sa China kasi nila siniship yung drugs ng US. Oo, No? grabe talaga. Tapos pinapalabas nila na China yung Oo, ng drugs. oo. Doon talaga nanggagaling. Pero actually, yung mga secret organization, doon talaga nila pinabagsak sa China at doon dinidistribute. Sa ibang bansa. Oo. Yung China, Elderman, Negosyo yan. hindi, sila, lumaban sila sa secret organization na yon. Noon, Oo. wala naman magawa yung China. Ay, naku. So, ganun na lang. Jeromel, wala ka talagang magagawa sa kanila, Kasi Jeromel. tingnan mo naman, bakit ang China, pag sa kanilang mga Chinese ay bakit nila binibitay, bakit nila Yun pinapatay? nga. O di ba dyan mo na lang ano? Kung sabihin mo nga ang China ang negosyo ng China ay drugs, hindi po, Amerika po. Kasi, Amerika ang basahin nyo lang dyan Amerika. meron po naman na aklat, available naman yung aklat na yan, kahit saan ka pumunta, pwede kang gumawa niyan, basahin nyo po yan. Kahit itong mga vlogger na to, nililin lang talaga eh. Grabe Basahin talaga. nyo lang po yung librong The Biggest Secret, dyan nyo talaga malalaman kung sino talaga yung kumukontrol niyan. No? Meron na isang sa usual no, Datro, tignan nyo lang po dyan yung silent terrorist na nilagay ko dyan video, no? Meron ako dyan nilagay na passage, no? Sa The Biggest Secret na libro, na Amerika talaga, at yung nag-handle pa ng drugs na yan, was the former president of the United States of America, George Bush. Washington. Hindi, yung George Bush. George Bush, no? George Bush. Siya talaga yung pamilya talaga nila yung siya nag-handle. na pinapahawak. Nag-handle ng drugs na yan. Pero ang sa likod talaga, Kaya po mahirap na puksain yung drugs kasi sila po yung gumagawa niyan. Kaya pala maraming galit sa kay Duterte kasi gusto talagang i-try talaga ni Duterte na puksain. Pero kahit na anong ginagawa niya, hindi talaga mapupuksan. Kasi sabi ni Duterte, sabi niya, may malaki talagang tao sa likod dito, hindi natin makakaya. O, di ba nagsabi ng si Duterte? Kasi yung drugs ni Eldermel noong unang panahon pala to, no? Hindi pa nagkatawang tao si Cristo, meron na palang drugs. Ang leader sa Grabe talaga. Grabe talaga. Yan ang negosyo kasi ng Satanas. Kasi gusto ng Satanas ay sisirain ang utak ng mga tao. Yun talaga gusto. Basahin nyo na lang yung libro na Biggest Secret. No, sabihin nyo lang, gumagawa na naman ako ng paano po nila magagawa yun? Wala namang chemical noon. Meron na. Meron na mga chemical noon. Kahit mga sparkling hindi. Sa chemistry. May subject tayong chemistry. Hindi nyo ba naalala dyan sa chemistry? Na busy pa lang, meron ng chemical. Ay, kung sabihin nila, hindi nila paano na magawa. Ay, bakit? Paano nagawa ni Nebuchadnezzar na ang hanging garden? Hanging garden. Oo. Ibig sabihin, ito talaga sila na noon. Hindi lang ngayon, pagkagaya ng mas pinaka-high-tech na ngayon, pero high-tech na sila noon. Sipin mo, hanging garden, paano na magawa yun? Kung hindi ka-high-tech. Yung questionable dun sa hanging garden, hindi yung structure, kundi yung tubig. Yung tubig, paano nila napakyat doon sa taas ng hanging garden at saka nabinyagan yung mga halaman hanggang sa top papuntang ilalim. Kasi pag ng structure, mas madali na yun. Di ba? Pero paano mo mapakyat yung tubig na mabubuhay mga tanim doon? Dito talaga Kasi yung kasi ng hanging garden, yung kanila kasing pagdidilig ng halaman from top. Doon talaga sa itaas na umuumpisa para yung mga tubig na sobra ay pupunta lang sa ilalim. Doon, yun talaga. Yun yung mga ng mga archaeology, yung tanong ng mga archaeology, paano nila nadiligan. Kahit sila, hindi nila kung paano. So, ibig sabihin, kung sabihin nila, ngayon lang lumabas ang katalinuhan, noon pa matalino ng mga tao. No. Nakalimutan ko na kasi kung saan yung chapter ng The Biggest Secret na libro, no? Na yung drugs talaga nandun na before pa nagkatawang tao si Yesu Cristo. Yun talaga, no? Okay, ito naman sa verse 14. Okay, verse 14 sa Revelation 13. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw
na sinugatan ng tabak, ngunit nabuhay. So, no, Elder Romel, no, dahil doon sa mga trade yung ginagawa nila, dahil sa harp nilang, ano, na weapon, no? So, magde-decide din sila ulit, Elder Romel. Noong una, nung itinitate, pumalpak yon yung National natuloy. Sunday Law, di natuloy. So, dito na, Elder, matutuloy na talaga to. Kasi ano na talaga, nakagawa na sila sa ano eh. Matutuloy na talaga to, itong National Sunday Law na ito. No, at ito ba tumutingnan, no? Pagkatapos ng palpak nila, no, nung itinitiate, 3 years after, lumabas itong librong ito. Black Laws Dictionary. Itong Black Laws Dictionary, no? At lumabas din yung Rerum Novarum ni Pope Leo XIII, no? At ito na ngayon, si Pope Leo XIV ang magpapatuloy ng ginawa ni Pope Leo XIII. Ayan. Kaya nagkaroon klaro yun na nakalagay sa Revelation 13, no? Verse 14, no? Sabbath daw was one of the names of the first day of the week, more properly called Sunday. Gagawin na nila yung Sabbath, yung Sunday na yun. Well, in fact, ang Sunday talaga, according talaga sa kanila, hindi naman talaga Sabbath yan. Always 7th day talaga yung Sabbath. Sabi din ng Roman Catholic Church. Ito mga sinungaling nagsasabi ng kasinungalingan din. Grabe talaga. Ito, sa last day events natin, Dromelo, nakalagay dyan. Those who respect the human law will be favored, but those who will not bow to the idol Sabbath. Kaya po sinabi dyan, image. No, image of the beast. No? So, tinawag yan na idol Sabbath kasi meron ng Sabbath na 7th day Sabbath, so ginawa pa rin ng first day. So, ibig sabihin, Kaya idol, huwad talaga. huwad. So, ibig sabihin, idol, kahit na mayroon ng totoo, gagawa ka pa ng hindi totoo. Hindi totoo. Idol No? yun. Have no favor shown to them, no? Yun po yung sa last day event na yan. So, sa verse 15 ng Dromel, Okay, sabi sa 15. At ito ay pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapaipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Ibig sabihin, meron ng laws. Mayroon ng law. So, May utos na, may mga utos na, utos no? na. Sa Black Laws Dictionary, no? The Sabbath breaking, the offense of violating the laws prescribed. Ano tingnan nyo, laws, prescribed for the observance of Sunday. Kaya Yun. pala daw, sinasabi na dito ng Panginoon na pag hindi kayo sumunod sa kanilang sabbat, papatayin kayo. Kasi meron ng law May law na sila eh. nagagawin. Naka-prepare na pala, Brother Edwin. Ang galing talaga. Napakatalino talaga natin, Panginoon. Nako. Kasi tayo lang, Elderman, nagiging tanga lang. Ngay. Nako. No? So, may ginagawa na sila, no? Tayo lang ang walang ginagawa. Ayan. Ang mahirap nito, Brother Edwin, nagagawin sila natin na ito na sinasabi ng Panginoon ay minsan ang iba ayaw nilang gawin. So, sa verse 16 Elder Romel, anong mangyayari dyan? Sabi pa dito, at ang lahat ng hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito yung tanda nila, no? Of course, sa Roman Catholic Church, admit na nila yan, na Elder Romel, na yung kanilang mark was the Sunday worship, no? Ayan, claro. So, yung change na sinasabi dyan, yung change from Saturday Sabbath to Sunday, no? And the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Yan pong nakasulat dyan, Elder Romel, no? Kaya ang may authority ng Sunday, ang Roman Catholic Church, ang may authority naman ng Saturday, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pili lang po kayo, mga kapatid. Okay? Kaso, yung ginagawa ngayon ng United States of America, gira doon, gira dito, no? Isa lang po patutunguhan yan. Dito na po, sa mark of the beast na to. Sunday po, ang patutunguhan niya. So, idinilder mo sa 17? 17, upang walang sinumang makabili o makapagbili. Maliban ang may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Okay, alam naman natin yan, Elder Romel, no? Na yung tanda na yan was the Sunday, no? So, nagkamali lang kasi yung ibang mga religion na sabi nila, no? Ito, hindi ko nilagay dito, itong, yung source, no?
Yung source na po ito is Project Bluebeam po itong source, no? Ito po yung nakalagay. Especially doon din sa libro ni David Icke, no? The Biggest Secret. Meron din yung nakalagay, no, na digital currency, no? The New World Order also plans to abolish the abolition of all national currencies, no? Yan. And transfer the commerce to electronic cash through the superhighways. Ibig sabihin, wala na po tayong sa bandang huli, wala na po tayong papel na hawakan bilang Wala nang pera. So, no? So gagawin na nilang digital currency. At diyan po ipapasa po ito sa Pilipinas sa 2030 na po, no, ng CBDC, no, Central Bank, no? 2030. 2030, Dermel, no? Darating na. So dito, Dermel, no? Ito yung maling akala ng mga Protestant churches na yung digital currency daw, o digital ID was the mark of the beast, no? Mali yun. Hindi po yan mark of the beast. Yung mark of the beast po, Sunday, no? Nililinlang lang po tayo ng mga secret organization na ito. Sila din kasi yung nagpapalabas ng mga ganyang istorya Kanila din yun. na yung digital ID was the mark of the beast para hindi nila malalaman na yung Sunday worship din pala yung mark of the Kasi beast. tinatago nila ang marka yung Sunday. Na para hindi malaman ng tao, sabihin nila, ay, yung mark of the beast na yan, yung digital currency. Kasi control eh. Dito control na sinasabi dito, pero hindi nila alam na ang Dito ko kontrolin pag hindi ka po sumasang-ayon sa Sunday worship, control. no, dito kanila kukontrolin sa digital currency na to, no? But well, in fact, no, sa last day events po nating libro, sabi diyan sa ni Mrs. White, yung mga people of God daw, pag dumating na yung marka ng sapat, ng marka ng hayop, no, yung mga people of God daw magwi-withdraw na sa mga worldly Yung hindi na mataong lugar. yung mga worldly Na lugar. hindi. Yung worldly yung worldly support. Support. Kasi itong digital currency worldly support kasi ito, no? Lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong kunin, lahat ng gusto mong sa buhay, dito kanila ay dadaan sa digital currency. So sabi ni Ms. White, yung hindi tatanggap ng mark of the beast sa bandang huli ng mga people of God, magwi-withdraw na lang po 'yan, no? Alis na lang sila. Hindi na nila tatanggapin yung ganyang ibig sabihin magka-cut off, ika-cut off na nila yung kanilang mga ugnayan diyan sa gusto ipapatupad ng gobyerno. Ayaw kasi nila tanggapin. No, so ibig sabihin po, Elder Romel, meron ding tatanggap ng mga digital currency na yan, digital ID. Pero sa bandang huli, magwi-withdraw din po sila. Kung papipilion na sila kung saan sila papanig, sa Sunday ba or sa Saturday, Sabbath, no? So i-withdraw na po nila yan, no? Kagaya din po na nangyari kina Misak si Abednego, no? During na pinapipili na sila to worship the image na ginawa ni King Nebuchadnezzar, no? So withdraw na po nila yung kanilang ugnayan doon sa kanilang posisyon sa Babylonia, no? Kasi yung time ng Babylon kasi, no, ni King Nebuchadnezzar, yung mga tao doon ay talagang under control talaga ni King Nebuchadnezzar, at nakasulat talaga yun sa kanyang aklat, no? Pinagmalaki talaga ni King Nebuchadnezzar na yung mga tao doon is under control ng Babylon. So yung control na yon, kina Shadrach, Meshach at Abednego, withdraw nila during nung image na pinasasambahan ni King Nebuchadnezzar, no? Kaya po tayo mga kaibigan, magiging wise po tayo, kagaya na sabi ni Ginoong Hesus, ni Ginoong Kristo, diyan sa Matthew 10, that be wise as a serpent and be gentle as a dove, no? So yan po, yung digital currency was not the mark of the beast, hindi po yung mark of the beast, ha? Ito lang po ang sistema na kukontrolin yung mga tao sa buong mundo. So, ibig sabihin yun ay kanila mga material na gagawin para kung paano makukontrol na kung hindi ka sumunod ng mark of the beast, dyan kukontrolin kanila.
Actually, Elder Romel, pag once na ipinasa nila yung mark of the beast niyan, hindi naman nila Hindi naman. hindi naman to nila ano yung digital currency nito. Bakit? Kasi 1 year of 7 plague na, Yung 7 plague pinaka na eh. naman yan eh. Oh, 1 year of 7 plague na, hindi na nila yan magagamit. Yung 1 year 7 plague na yan, dyan talaga Elder Romel magkakaroon na ng gutom. Yan. Kasi yung first plague pa lang, hindi na talaga sila makapagtrabaho niyan. Bakit? Yan eh. From head to toe kasi meron na silang tinatawag na source o kung ano ba yun? Na Mga salot na hubag. Ano ba yun? ano ba yun sa Tagalog? Sa Tagalog, ano ba yun? Hubag. Matunato na siguro. Basahin mo dyan nga sa Revelation chapter 16. Kaya tumayo ang una at ibinuhos ang Ah. kanyang mangkok Hmm. sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat Ang sugat ng ang mga mga talaga dyan. taong may tanda sa halimaw. Ay, Yun. kasi sa Ilocos, Sa English ay lagi. hubag. Sure, no? na itong hubag na to, yung mga sugat. Kasi pag may hubag ka, magsusugat talaga yun. Hmm. So, ibig sabihin, wala na pong magtatrabaho niyan to produce ng mga needs ng mga tao. Kasi Wala po, na. from head to toe na po kasi. Ibig sabihin, in that 1 year na mga kaibigan, 7 plague, meron talagang gutom dyan. No? At huwag ka po mag-alala, within that 1 year na gutom, meron pong magpo-provide sa mga tao talaga na hindi nag-accept ng mark of the beast. Yan. No? Meron na talagang provide niyan. No? Meron ng illustration ng mga Panginoon yan. Sabi no, ang sipin mo 1 year na Mm. salot na tatanggapin ng tumanggap ng Mark of the Beast ng Sunday. Kaya wag po kayong tumanggap ng Sunday law, Sunday. Kasi Sunday yung worship. marka ng hayop at saka yung sino bang tumanggap ng marka ng halimaw ay tatanggap din ng 7 salot. Mm. Ayan. So malalaman natin sa susunod natin kung ano. Okay, continue ba rin? Wala na, no? So, dyan, mga kaibigan, dyan po natin makikita, no, na yung United States of America was controlled by the Brotherhood, no? Meron na sa likod niyan na kumukontrol sa kanila na para gawin nila yung kanilang gustong gawin. Na, ewan ko ba, Elder Romel, bakit hindi ba nila alam na sila yung pumupulfill ng prophecy? Hindi Pero pa sabi mo ano sa daan topic natin ay alam nila nasa kailalaman Hmm. Juan. Pero, Nila. pero Elder Romel, hindi pa sila natatakot niyan na ganun yung kanilang sasapitin, no? Siguro inisip nila kaya nilang labanan ng Panginoon. Kasi doon sa mag-ano sila ng Armageddon. Gagawa Diyan sila sa ng Armageddon. chapter 16. Makikipag-away sila sa Lamb. Makikipag-away sila. So, Hmm. ibig sabihin, kaya nila kasi dahil sa kanilang technology, mga invention. Akala nila So, ang akala nila, ano lang ang Panginoon eh. Ordinary, parang tao lang. Hindi nila alam sa second coming, isang ano lang yun ng Panginoon eh. Wala. Kahit yung, Iba na talaga yun. di ba, di ba may pinapalabas pa sila na dahil sa mga kuwan na yan, mga frequency na yan, yung sakit mo, papagaling nila. Papagalingin nila yung mga sakit. Yung sugat na sa ilong ko ay kubag, hindi nila mapapagaling Hindi yun na kasi kaya galing papagaling. yun sa Panginoon. Hmm. Pero yung ginawa nilang sakit, kaya nila kasi silang gumawa. Kaya nilang gawin. Kaya nilang Pagamutin. gamutin. Okay, so sana po mga kapatid, huwag na po tayo magpakatanga pa. Sila nagsabi yan kanina, sinabi doon sa the secret Sa biggest secret. the biggest secret na libro na sinasabihan tayo ng mga brotherhood na to na mga tanga tayo. Kaya huwag na tayo magpakatanga pa. Tanga talaga tayo pag alam na natin tapos hindi tayo naniniwala na karoon pa tayo ng sunod sa kanila dyan. Tanga talaga tayo. Kaso ang iba brother Will, sabihin nila, mabuti na lang tanga, basta hindi naman mamamatay sa gutom. Nangyari minsan, kahit alam nila na kagaya ng COVID-19, kahit alam nila na marami na namamatay sa vaccine, ay okay lang kasi okay lang mamatay, basta hindi gutom. Naku talaga yung mga tao sa mundo. So, iba na talagang Closing prayer. Oo. Okay, so bago po tayo magbasa ng ating mga komentaryo sa gabi ito, no, so panalangin po muna tayo. Ama namin nasa mga langit, po ay napapasalamat sa mga bagay na itinuro mo sa amin tungkol sa
mark of the beast at tungkol sa mga ginagawa ng hayop, lalo na ang dragon na ginagamit niya ang Amerika, papasi. Sana po, Panginoon, kami po ay sinasabihan nila mga tanga. Noon talaga mga tanga kami nung hindi pa namin alam, pero ngayon, nalalaman na namin, sabihin namin, Panginoon, na kami po ay hindi susunod sa kanila, kundi kami po ay susunod sa iyo. Tulungan mo po kami na hindi kami madadaya sa mga ginagawa nitong halimaw na ito, ng United States of America at ng Vatican. Sana po tulungan mo mga kapatid namin, mga kaibigan, mga tagapanood namin, na sana po hindi na po kami magpatanga pa, kundi kami po ay magising na sa mga bagay na nangyayari ngayon. Ito po ay ginagawa nila para po sa kanilang mga agenda. At ang mga nasa likod dito, sana po gisingin mo din ang kanilang mga puso. Na sana ang mga tao na nasa grupo na yan, makagising din ang iba dyan, na sila din ay maligtas. Patawarin mo po ang mga kasalanan namin at tugasan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At sana po sa gabi ito, ang protection ay sa amin at ang banal na Espiritu patuloy na magtuturo at magbigay sa amin ng kaalaman tungkol sa mga bagay na para po kami makapaghanda. Ito po ay aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay, so maraming salamat po sa aming mga tagapanood. Nandito po si Sister Meridian Inversion sa gabing ito. At ito din si Meridian Dinubiar Santos. So, kasama din natin nanonood ngayon. So, magandang gabi po sa iyo, Sir Meridian. I-share po natin mga kapatid. Huwag tayo po matakot. Hindi pa po time na tayo ay usigin. Huwag po kayo magpadala-dala ng mga kwento-kwento na baka usigin tayo ng maaga. Huwag po. Hindi pa po ngayon time ng pag-usig. So, pwede pa po natin i-share ito. Darating talaga ang pag-uusig sa atin noon. Pero, napaalam na natin sa mga tao. Sana po, sa gabing ito, ay marami tayong masiran para sila po ay makarinig din. Brother Terry, baka mayroon kang ano? So maraming salamat din po no sa mga nagsusubaybay at sa mga followers natin na umabot na ng 223 no followers no. At ito rin po ay makikita nyo sa You Shall Know the Truth na YouTube channel natin no, i-upload namin to. Diyan po kung meron po yung mga bagong follow lang po dito sa ating Facebook page na History and Prophecy Ministry. Ay yung ibang aming mga video po doon po sa You Shall Know the Truth no na YouTube channel ay makikita nyo po doon yung mga ibang video na hindi nyo pa po nakikita no. Yung iba po kasi doon ay Ilonggo no, yung aming lingwaheng ginagamit no. So siguro may kilala din po kayong mga Ilonggo na kayang ano ng Tagalog no. So ayan yun lang no. Refer nyo lang sa kanila no. Kasi po doon po makikita nyo po yung mga video doon yung mga 6,000 years no. At saka yung Project Bluebeam no, i-upload ko din yung Project Bluebeam para makikita nyo at malaman nyo kung ano talaga yung gagawin nila in the future. No? So, yun po, no? Punta lang po kayo ng yung YouTube channel namin na You Shall Know the Truth, no? At makikita nyo po lahat ng mga video doon. Okay, so maraming salamat at magandang gabi. God bless po sa lahat.